Napansin ba niyo mga kaibigan, isa sa 13 senador na tinuturing ngayong nasa majority ang nagbigay ng anumang pahayag o pagpuna o hindi pagsang-ayon dun sa ginawa ni Robin Padilla na sumakay sa kanyang kotse si Senador Bato de la Rosa noong alas 2:30 ng madaling araw noong May 14 after nung putukan sa Senado. Una, dinitinay pa ni Padilla, under investigation daw, bahala na investigasyon. Pero bandang huli, nung lumabas na yung mga video na kanya yung kotse yung lumabas na kulay puti, inamin niyang kanya. Tapos inamin rin niyang nakisakay daw sa kanya, hindi niya natanggihan. At dinala niya sa Makati, pagdating ng Makati, lumipat ng sasakyan. Ayun po ay obstruction of justice. Paglabag yun doon sa under custody ng Senado na idiniklara ng Senate President Cayetano mula nung May 11 na nagkakantarapang pumasok si De La Rosa dahil hinahabol daw siya ng NBI. Sinabi niya hindi daw pwedeng hulihin dahil under custody nila. Pero nung after 3 days nga, May 11 idiniklarang under custody, tapos May 14 na madaling araw ay nakalabas, nakatakas o pinatakas. Sa tingin ninyo, mga kaibigan, yung ginawa ni Robin Padilla, sarili niyang diskarte yun? Wala kayang kinalaman dyan ang Senate President at mga kasamahan nila doon sa 13 senador na nagbigay ng proteksyon kay Senador Bato de la Rosa doon sa pag-alis, pagtakas o paglabas ng Senado? Abay, kaduda-duda. Alam niyo bakit? Ulitin ko. Mahigit ng 2 linggo, wala kang narinig kahit anong pahayag mula sa majority ng grupo ni Cayetano na nagsabing mali na lumabas si De La Rosa at mali ang ginawa ni Robin Padilla, isinakay sa kanyang kotse at inihatid sa Makati. Walang ganong pahayag. Kaya kung palalalimin ng CIDG at ng Justice Department ng investigasyon, baka hindi lang si Robin Padilla ang kasuhan at papanagutin sa issue ng obstruction of justice o anumang maaaring kaso laban sa ibang senador. Kasi hindi nga po kapanipaniwalang si Robin lang ang dumiskarte noon. Si Robin Padilla lang ang may alam sa paglabas ni Bato de la Rosa. Nagmamadali doon sa video, naka-jacket ng itim, naka-sombrero, kasama yung mga staff. Although ngayon may report na pati yung security ni Bato de la Rosa at kanyang staff ay iimbestigahan din at pwede rin makasuhan ng obstruction of justice. Kasi yung mga staff niya, by the way, doon sa record ng Senado, yung mga staff ni Bato, mga anak, pamangkin, kamag-anak, o dinadamay pa. Wow! Kasi po ang magkuko, magkonsente, magtago at tumulong sa isang taong may warrant of arrest, yan po ay pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Lalo na ngayon na talagang hindi nagpapakita si Senador Bato. Nagtatago talaga at ayaw talagang sumuko. Wanted na ang dating sa kanya. Actually, diniklara ng ICC na wanted siya. Ay sa field dito sa ating mga otoridad, ganun din ang dating. Kasi nga mula nang siya umalis sa Senado, hindi nagpapakita. So maraming dapat kasuhan. O kayong mga senador na maingay sa majority under Cayetano, bakit tahimik kayo sa isong yan? Wala man lang sa inyo nagsabi ng mali ang ginawa ni Padilla at ni Bato. Wala man lang sa inyong nagsabi na bakit ginawa mo yan, Robin Padilla, bakit mo isinakay, bakit mo tinulungang umalis. Under custody natin yan. So, malamang sa aking opinion, base sa nangyayari, alam ng majority ang ginawa ni Bato at ginawa ni Robin Padilla. Kaya kayo din sa mga taga-DOJ, palaliman pa ninyo ang investigasyon para malaman kung sino-sino ang pwede pang managot dyan sa isong yan. Dahil kahiya-hiya, nakakahiya sa buong mundo ng mga Pilipino nakakaintindi ng sitwasyon. Nakakahiya sa international community na mga senador, parang hindi alam ang batas. Mga senador na lumalabag sa batas.
Grabe. Nakakahiya talaga. So yan po yung aking observation at opinion. Merong pinanguhugutan. Okay? Dito ho sa nangyari ito. Ngayon po ay lalong lumaki ang problema, di ba to? Napakinabangan siya ng majority, napakinabangan siya ni Alan Cayetano, kasi si Cayetano ay pansamantalang naging Senate President dahil siya ay nakaboto si Bato. Pang-13. Ngayon nagtatago na siya. Yung ba yung kapalit ng suporta ni Bato? Baguhin ang rules ng Senado para kahit wala si Bato o wala yung ibang senador na pwedeng makukulong, ay pwede pa rin mag-participate sa pagbutuhan sa impeachment trial at iba pang desisyon sa Senado. Yan ang gusto nilang galaw para kaya binabago ang rules at yan ang dahilan kung bakit tinututulan ng minority at nag-walk out ng minority kasi hindi yan tama. Na wala namang kalamidad, wala namang malaking problema, bakit online voting, bakit online ang gagawin ng mga senador? Ang tatamad naman ninyo. Ang lalaki ng sweldo nyo, ang lalaki ng mga allowance nyo. May mga bodyguard pa kayong nakasweldo sa gobyerno, may mga staff kayo na sweldohan ng gobyerno, tapos hindi kayo papasok, gusto nyo online lang. Unang-una, ito pa, isa pang kabubuhan itong inyong pinaggagawa. Kung gusto nyo na mag-participate sa pagboto, ang mga senador na makukulong at nasa kulungan, labag yun sa batas. Kasi bawal gumamit ng cellphone, bawal gumamit ng laptop o anumang communication ang isang nakakulong. Anong gusto nyo? Majority, senador, Cayetano. Lalabagin ng mga senador na kasama nyong makukulong yung policy sa Bureau of Jail and Management Penology, PNP, o kahit dun sa International Criminal Court na pwedeng gumamit ng laptop communication para makaboto ang mga senador. Kalokohan. Hindi nyo naisip yun? Alam nga naman yung nakakulong na senador, magre-request dun sa kanyang security para mag-umuwi ng bahay dahil siya maglalaptop at siya sasali sa trabaho sa Senado. Kalokohan. VIP treatment yun. Hindi nyo iniisip yung ganon? Ang daming butas, ang daming pagkakamali. Magdadamay pa kayo. Kasi yung Bureau of Jail and Management Penology at PNP na magbabantay sa mga senador na makukulong, pati sila maimbestigahan pag pinayagan nila na gumamit ng cellphone at laptop. Bawal ang anumang communication sa mga nakakulong. Ini-apply yan dapat sa lahat na nakakulong. Hindi lang sa mga mahirap. Kahit politiko, kahit VIP pa yan, dapat hindi yung pinapayagan. Ganun po yung implication. Sarili kong interpretation at opinion ito base sa inyong ginagawa. Hindi nyo alam. Ignorance of the law ko ba kayo, mga senador? Nakakahiya yan. Lawmaker, ignorance of the law. Pati yung ibang mga walang kinalaman, gusto pa nyong mapahamak, gusto pa nyong idamay. Wow! Sukdula na sa kasamaan yan. Please like and share itong ating topic. Kakaiba lagi ang ating topic dito. Tatamaan talaga ang pasaway.